fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Assemblies of God mga kapatid versus Christian dito sa paksang patutunayan ng ating affirmative na mga anti-Kristo ang mga anti-faith alone. So again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay mga anti-Kristo daw ang mga anti-faith alone. So affirmative natin si Brother Norman, negative naman si Barberong Cristiano. So mga kapatid, ang setup ng debate natin, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion, mauuna si negative, tapos mahuhuli si affirmative. So ating rules mga kapatid, since bago lang si Barberong Cristiano, no? So basahin natin ng buo yung ating rules. Rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung merong hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos yung 20 seconds. Rule number 2 natin mga kapatid, yung close-ended question or categorical. Kung meron tayong question na pagpipilian gaya ng yes or no, or tama or mali, or pula or puti. So, mamili muna tayo mga kapatid bago tayo mag-explain ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi kayo makapili sa tinatanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, pwede kayo
explain ng 10 seconds at tumawag lamang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. So 10 seconds yan kung hindi kayo makapili. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, magbibigay kayo kung saan nyo ito nakita o lokasyon. Lalong-lalo na sa tanong na saan mababasa. So we expect mga kapatid na magbibigay kayo ng talata. Pero merong sagot na wala, tinatanggap ko pa din yon as a valid answer. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sumasagot naman siya kahit hindi inilatag, okay pa yan sa moderator. Pero pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, Mr. Moderator, next question. I-automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede nang itanong doon, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. So, ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin ay minus 1 minute yan. So, bihirang-bihira naman talaga akong mag-warning. Pero dun lang talaga sa pasaway, no? So, minus 1 minute. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama dun yung mga pagmumura na alam natin. Kahit pa tama ito sa inyong kinaaniban, pinagbabawal ko din yung mga salitang panlalait doon sa physical. Gaya ng pagbanggit sa mga parte ng katawan. Pero meron akong pinapayagang salita gaya ng mga salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang. Mga ganun, pwede pa yan sa akin mga kapatid ha. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question or personal question, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga ganun na tanong. Pero pwede ding tanggihan dahil sa nature ng question. Ibig sabihin, it is too personal. Pwede yan. Rule number 11, disconnection time limit. So 7 minutes lamang ako maghihintay para makabalik kayo sa live. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan or moderator, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong mga sagot at opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po isang Catholic. Ilang taon na din akong nagmo-moderate at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sumasang-ayon ako, Mr. Moderator. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience, hindi nakakakilala. At syempre, baka pwede nyo ding ikwento paano pa nagsimula yung mga yung pag-uusap ninyo at eto na nga, nagharap na kayo sa isang debate. So unahin natin ang ating affirmative, pakilala ka kapatid. Si Brother Norman De Jesus, Assemblies of God. Sa ngayon, nag-work, nagtatrabaho, naghanap buhay, at the same time, ngayon ko nilabas sa Panginoon. Ang nagsimula yung aming debate noong minention niya ako sa kanyang video. Kasi nag-react siya doon sa video ko. Tinawag ko yung mga anti-faith alone, yung mga mga anti-Kristo, yung mga anti-faith alone. So, may nakita ko sa notification ko na may nag-mention sa pangalan ko. Eh, siyempre, busy naman ako. Hindi ko naman nakikita yan. Madalas hapon ko na nakikita yan. Umaga, busy ako. So, parang matalas yung dating sa akin ba? Nung mga binibitawan niyang salita ba? Gaya ng sinabi niya sa akin na bakit daw ako nag-post kung hindi ko daw kaya panagutan. So medyo pumanting yung tainga ko doon kasi sabi ko anong akala nito sa akin, tambay ako na nakatutok lang ako sa cellphone ko maghapon. Alas hindi ako makaligot, sobrang kabisihan. So ganoon, sabi ko wala akong time wala akong time mag-type. Busy ako. Sabi ko kung gusto mo, live debate tayo kay Russia. Yun, ito na nga. Natuloy na. Live debate.
Maraming salamat sa ating affirmative. Siyempre, dako din tayo sa ating negative. Baka pwede niyo din kwento kung paano mo tinanggap ang ganito, yung pag-usap ninyo. So, kilala bro. Okay, ako na sa lahat, ako po si Pipito Cabidinho at Cristianong Barbero dahil yun po ang nakalagay sa aking profile. So, tawagin niyo lang akong Cristianong Barbero. So, ngayon, simula po yun nang ako kasi ay nagbablog tungkol sa Biblia. Nag-share po ako ng nakasulat sa Biblia dahil ako ay believer ng Biblia. At the same time, ako ay nag-reaction video. Sa mga kapwa ko nagbablog, pag na may nakikita ako, ako ay hindi sumasang-ayon o nakikita ko parang may something wrong yung mga sinasabi tungkol sa Biblia. So, nakita ko po ang vlog ni Pastor umano sa screen ko at napakinggan ko. And then, sa aking karanasan, sa aking nalalaman, ay parang nakita ko nga, para sa akin ay may something ko nga. So, ginawan ko ng reaction video, and then, nag-mention ako sa kanya, kay brother. Subalit, ilang araw ang lumipas, ay walang sagot tungkol sa pag-giba ko sa kanyang statement. At nung sumagot na siya, sabi ko, ba't hindi ka sumasagot? Sabi niya, ay ako busy. So, naunawaan ko naman dahil lahat po tayo ay naghahanap buhay. Di ba? So, ganun din ako eh. Kasi sa vlog ko nga, ay sometimes hindi ako pumapatol yung mahaba ng comment kasi hindi nga talaga ako fan sa hindi ako fan sa keyboard, sa chat. So, nung sumagot si brother, sabi niya, doon tayo mag-usap kay Russia TV. So si Brother Rush, napapanood ko na sa dito sa Facebook na may usapang live argumento tungkol sa hindi pinagkakasunduan ng mga nagtuturo ng Biblia. So ngayon ay mas maganda, sabi ko mas maganda nga doon. So hinamon ako ni Brother, dito mag-usap sa Russia TV. So yun na nga ay pinagbigyan ko dahil yun ang gusto ko na masagot niya. Sagutin niya yung giniba akong statement niya sa reaction video ko. So kaya kami nandito. Okay, thank you bro. So sa mga nasa audience dyan sa ating live, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-usap, please share yung ating live streaming. Kahit sa profile nyo lang. Or mga kapatid, pwede nyo mag-comment kayo ng @highlights or @followers mga kapatid para matag ang inyong mga friends dyan. So isang malaking shoutout dito kay Pastor Jeramil. Shoutout daw kay Pastor Alexander Santos din ng Blessed is Salvation Church. At sa Debaters Convention, syempre, isang malaking shoutout kay Brother Albert, kay Pastor Val ng End Time Church. Maraming salamat at sa lahat ng mga pastor natin na kakilala. So dito mga kapatid, sisimulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na anti-Kristo ang mga anti-faith alone. Brother Norman, your time starts now. Okay, good evening everyone. Lalo na sa aking mga nosas, mga kabiyaya. At lalong-lalo na sa mga anti-faith alone at sa mga pro-faith alone. Magandang gabi sa ating lahat. God bless us all. Sana magkaroon magandang usapan ang aming talakayang ito at ating mapulutan ng aral. Sa gabing ito ay patutunayan ko na mga anti-Kristo ang mga anti-faith alone. Bakit? Iniinsulto nila si Kristo eh. Iniinsulto nila si Kristo sapagkat yung babasahin natin ang Colossus 1:4, babasahin natin yan. Makikita natin doon na winakasalan ni Pautosan. Winakasalan ni Christ yung pagpapailalim natin sa Pautosan. Ipinako niya na yun sa cross. Yung mga sinasabi ng mga litontonin. Ipinako na ni Kristo sa cross yun. At winagayway niya na ang tagumpay para sa atin. Tayo ay naligtas dahil sa pananampalataya. Hindi natin kailangan haluan ng gawa. That's why, sinabi ko na anti-faith alone kasi nga, mga satanista ayaw-ayaw nilang kumampi sa turo ni Kristo. Kasi ang turo ni Kristo, manampalataya lamang upang maligtas. Kasi, wala naman tayong ambag doon sa kanyang pagtubo sa atin sa krus ng Kalbaryo eh. Di ba? Wala tayong ambag. Hindi naman tayo magpunas man lang ng pawis niya doon. Di ba? Wala tayo doon. Sa taon na yun.
Ginawa niya yun para sa ikakaligtas ng lahat. Kung babasahin natin ang Hebreo 10, verse 10 to 14, na inialay niya ang kanyang sarili para sa ikakabanal ng lahat at upang tayo maging mga banal magpakailanman. So ibig sabihin, siya ay namatay, sabi doon, para sa lahat. Meaning, ito yung hindi pinapaniwalaan ng mga anti-faith alone. Actually, ang mga anti-faith alone hindi naniniwala na sila iligtas. Hindi sila naniniwala. Ang kanila, kailangan pa nilang gumawa upang sila ay maligtas. Mali po. Sa amin ng mga faith alone, ligtas na kami. At kaya kami gumagawa ng mabuti dahil kami mga ligtas na sapagkat ang kaligtasan ay nagbubunga ng mabuting gawa. Hindi, ang mabuting gawa nagbubunga ng kaligtasan. Wala yon. Kasi sa katunayan, mayroong tagpo sa Biblia na yung magnanakaw na kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kriminal, yung isa isa anti-faith alone, di ba? Yung isa anti-faith alone yun. Sabi niya, kung totoo ikaw ang Mesayas, ba't di mo iligtas sa iyong sarili? Di ba? Hinahanap niya gawa. At iligtas mo rin kami. Gawa, di ba? Ano siya? Anti-faith alone. Kalaban siya ni Kristo. Pero yung isa, faith alone. Di ba? Yung isa, kakampi ni Kristo. Sabi niya doon sa anti-faith alone. Sabi niya sa anti-faith alone, sabi niya, sino ka para pagsabihan mo ang tao ng ganyan? Tayo, nararapat tayo, sabi niya, parusahan sapagkat tayo makasalanan. Ngunit ang tao na yan, sabi niya, ay walang kasalanan. Sabay lingon niya kay Kristo, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako sa panahon ng iyong paghahari. Diba? Ano sabi ni Kristo? Ngayon mismo, isasama kita sa aking paraiso. Napakagandang balita niyan. Sapagkat yung tao na yun, hindi humingi ng tawad. Di ba? Hindi siya humingi ng tawad kasi alam niyo makasalanan siya. Karapat dapat siyang parusahan. Pero, sabi ni Kristo, ngayon mismo, isasama kita sa aking paraiso. Take note, tignan niyo mabuti. Wala siyang ginawa. Yung isa, anti-faith alone, naghahanap ng gawa. Di ba? Anti-Christ. Naghahanap siya ng gawa. Tinutulisa niya si Kristo, iniinsulto niya si Kristo. Pero itong pro-faith alone, wala siyang gawa. Hindi siya nagkumpisal. Hindi siya humingi ng tawad na, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Hindi niya malang ginawa yung magluhod, magkain ng ostya, o lumipat ng religion. Hindi siya nakapagpabautismo. Wala siyang nagawa. Ang tanging nagawa niya lang ay kinilala niya si Kristo bilang tagapagligtas. Yun lang. So, makikita natin, dalawa. Isang anti-faith alone at isang pro-faith alone. Sino ang naligtas? Di ba? Naligtas yung pro-faith alone at saka yung anti-faith alone, kalaban ni Kristo. Di ba? Anti-Kristo talaga. Pag sinabi mo kasing pro, maka-faith alone ka, maka-Kristo ka. Pero pag sinabi mong anti-faith alone, anti-Kristo ka. Kasi ang paging faith is aral ni Kristo. Kaya nga sa John 3:16, sinasabi ng John 3:16 na ang sumampalataya. Di ba? Sa John 3:16, sumampalataya. We are saved by faith. Di ba? Pag sinabi natin sa Romans 3:28, saved by faith. Di ba? We are saved by faith. Walang sinabi doon na plus work. Tapos, Romans 5:1, justified by faith pa rin. So, walang ito. Diba? Maraming talata na talagang tayo ay naliligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kaya ko natawag ang mga anti-faith alone na mga anti-Christ kasi nga, sila yung katulad ng isang kriminal na tumutulig sa kay Kristo, naghahanap ng gawa. Naghahanap siya na, bumaba ka dyan, iligtas mo yung sarili. So parang yung mga anti-faith alone na tumutulig sa mga usas na, kayo, kahit pumatay kayo, ligtas pa rin ba kayo? Pagbibintang, di ba?
Bibintang yan kasi walang video clip. O, wala kayong makita na osas na nagtuturo na pumatay kami ng tao dahil ligtas naman na kami. Walang ganun. Kasi kung may aral kaming ganun, ubos ang mga anti-usas. Yeah, mas madaling magkano lang isang bala ngayon. Di ba? O magkano lang? 21 pesos lang. Mayroon ka na. O di ba? Pero wala kaming aral na ganun. Mas mahirap magpaliwanag sa taong ayaw maliwanagan. Mas madali, mas madali bumili ng bala. Pero dahil wala kaming aral ng ganon, marami ang mga anti-faith alone ngayon. Di ba? So, kaya ako natatawag na mga antikristo yan kasi mga sinungaling eh. Mga kasinungalingan kasi naghahanap talaga sila ng gawa. Eh, tayo, kaya naman tayo gumagawa ng mabuti bilang patunay na tayo ay mga ligtas na. Hindi para maligtas. Di ba? Eh, problema kasi sa mga anti-faith alone, puro sila panunuligsa, puro sila pagbibintang. Hindi dapat. Kasi tayo talaga, ang babasahin natin ng Ephesians 2, we are saved by grace talaga. Saved by grace. Saved by faith. Hindi tayo naligtas dahil sa ating gawa. Kundi ang sabi sa verse 10, kailangan mamuhay tayo ng matuwid sapagkat tayo yung mga ligtas na. Inilaan na yung mga mabuting gawa para sa mga ligtas na. Hindi para maligtas, kundi tayo ay mamuhay bilang mga ligtas. Babasahin natin ang Titus 2, 11 to 12. Ang grace dumating to bring salvation to all people. Oh, di ba? Talagang grace lang talaga o pananampalataya. Hindi kailangan ng gawa para maligtas. Kundi manampalataya upang magkaroon ka ng kaligtasan, sampalatayanan mo, naging anak ka ng Diyos, nung anak ka na ng Diyos, saka ka gumawa ng mabuti dahil anak ka na ng Diyos. Ano ba? Baba ka doon, kayo may kausap si Papa. Ganun mangyayari. Kailangan manampalataya kayo na ikaw ay ligtas na. Kasi yan ang sinasabi ng Hebraeus. Manampalataya ka na ikaw ay naligtas na at bilang ligtas ka na, gumawa ka na ng mabuti upang yung mga tao maniwala sa iyo na ligtas ka na nga. Kasi maraming mga tao nagsasabi na, ligtas na ako. May pananampalataya na ako. Pero yung pamumuhay nila, baliktad. Diba? Baliktad sa kanilang sinasabi. So kailangan, bilang ligtas ka na, ipakita mo sa buhay mo na ligtas ka na, gumawa ka na ng mabuti. O, maniniwala ng mga tao sa iyo na, or na ganyan. Kasi hindi umiinom, hindi naglalasing. O, ang gagawin na lang ngayon ng mga anti-faith alone, puro na lang paratang. O, meron tayo dyan kakilala na sigaw paratang na may inom daw kami. Meron pa dyan, ngaw-ngaw dyan sa social media ngayon. Sige, ngaw-ngaw niya. Pero hanggang doon lang sila. Sa toong buhay, wala naman ganun. Kaya hindi ako nagagalit kasi hindi naman totoo. Puro lang sila bintang. Okay, yun lang. Sana Okay. maging magandang usapan ito. God bless us all. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. 7 minutes ito, Barberong Christian. Your time starts now, bro. Tanong. Okay. Ang unang tanong, sabi mo kasi kanina, na kapag hindi nananampalataya sa faith alone, ay iniinsulto nila si Kristo. Diba? So, sinabi mo yan nakasulat sinulat ko Hindi mo yan itatanggi. So, siguro wala naman na, siguro ditong replay. So, sinusulat ko kasi yung gusto kong itanong. So, sabi niya kasi, sabi mo kasi kanina, kapag hindi nananampalataya lamang kay Kristo, iniinsulto si Kristo. Diba? Yun ang sabi mo kanina. So, kinukumpirma mo ba, brother, na sinabi mo yun kanina? Yes, sinabi ko yan. Iniinsulto si Kristo kapag hindi kayo naniniwala na kayo pananampalataya lamang. Okay. Sinabi ko kanina na kapag hindi kayo pananampalataya, hindi kayo naniniwala na kayo ay nailigtas na, iniinsulto ninyo si Kristo.
mga gusto nyo, gagawa pa kayo upang maligtas, iniinsulto nyo talaga si Kristo sapagkat tapos ng kaligtasan nagawa na ni Kristo. Next question. So gusto mo, gumawa ka pa upang maligtas. Next question. Okay. So, pangalawang tanong, sabi mo kanina, nagturo si Kristo ng sumampalataya lamang. So, Yes. saan yun sa Biblia na nagturo siya ng faith alone? Nagturo siya ng sumampalataya. Kasi kung hindi Hindi, babasahin, ang sabi mo kasi, ang sabi mo brother kanina, sumampalataya lamang. May lamang eh. Iba kasi brother, ang ibig sabihin ng sumampalataya kay Kristo at saka sumampalataya lamang. Bro Barbero, ganito Mag-iba bro. yan eh, mag-iba yan brother. Oo. So sa question lang tayo bro ha, mamaya ipaliwanag mo yan. Ang question ni Barbero dito, saan daw mababasa yung pananampalataya lamang? Bro Norman, proceed bro. yan ang malinaw na tanong. Sa John 3:16 kasi, John sa John 3:16, Okay. Explain mo na bro. Mababasa mo dyan, ang requirements na hinihingi dyan, talagang pananampalataya lang talaga. Walang ibang requirements yan. Mamaya sabihin mo sa akin kung bukod sa pananampalataya, ano ang gagawin mo pang maligtas sa John 3:16. Kasi pag sinabi mong alon, walang kasama yan. Kaya pag binasa Next mo dyan, question, 20 seconds. Pananampalataya. So, alin dito sa John 3:16 yung salitang manampalataya lamang? Kasi ang itinuro mo kasi John 3:16 eh. Sa pagkakalam ko sa John 3:16, walang nakasulat diyan na pananampalataya lamang. So saan daw John? Doon sa John 3:16. Pag-ibasa brother ng John 3:16, kung mayroon diyan pananampalataya lamang. Bro, question lang bro, question lang. Yung pakibasa kasi request yan. Saan dyan po John 3:16 yung sinabi ni Kristo na sa pananampalataya lamang. Okay, saan daw dyan? Kasi Proceed. yan ang topic natin eh, faith alone eh. Yan ang gigibayin ko eh. Okay. Yan nga yung ang pupukusan ko na salita mo. Okay, sagot Norman. Saan daw dyan sa John 3:16? Sa John 3:16 kasi, mababasa mo dyan, ang sinabi dyan ni Kristo na, ang Okay. sino man na sa Kanya ay sumampalataya. O yan. Oh, Yan ang Wait sabi lang, ni Kristo. bro. Barberong, wait lang Okay. na. hindi niya ako pinapatapos, hindi niya kasi ako pinapatapos. Tanong lang Okay, sa'yo, okay, wag brother. kang mag-rebat muna Tapusin ha. mo muna ako, bro. Tapusin mo muna Bro ako. Norman, proceed bro, sasagot. Sa John 3:16 kasi, ang tanging requirements na hinihingi dyan, pananampalataya lamang. Bakit may lamang? Walang ibang requirements eh. Ang nakalagay lang dyan, whosoever, sabi niya, ang sino man na sumampalataya sa Kanya. Walang iba. Wala kang ibang requirements na makikita. Kaya nga tinatawag yan na lamang sapagkat Next question. tanging pananampalataya lang talagang mababasa Next question na. Yan, brother. So, ibig sabihin, walang salita pananampalataya lamang sa John 3:16. Inaamin mo yan. Walang salita na sa pananampalataya lamang. Hindi nagturo kasi si Kristo ng faith alone eh. Wala akong nabasa na nagturo si Anong Kristo bro? ng faith alone. Akyat ka na sa langit. Tanong lang bro, tanong Barberong. O, tanong lang. Anong tanong? So, kaya nga, yun lang ang tanong ko, brother. Asan doon ang salitang pananampalataya lamang na itinuro ni Kristo sa John? Okay. John 3:16 kasi yung itinuro niya eh. Hindi ko makita ang salitang sa pananampalataya lamang sa John Okay. 3:16. Okay, so ang tanong dito, Okay. saan daw dyan? Proceed sa sagot bro Norman. John 3:16, ang sabi ko, kaya lamang ang ginagamit na term, kasi nga, walang ibang requirements. Kung gagamitan mo lang talaga ito ng utak, makikita mo sa John 3:16, walang ibang requirements. Kaya nga tinawag na lamang dahil walang ibang kasama. Di ba? Walang kasama bukod sa pananampalataya na hinihingi dyan. So pag sinabi mong pananampalataya, lamang kasi wala siyang Next ibang question. kasama na requirements. Next question. Okay. Wala kasi akong mabasa dyan na Question, pananampalataya lamang sa John 3:16. Question lang bro, question lang. Okay. Proceed ba? Proceed ba? Yes brother? bro, may 1 minute pa and 20 seconds. Okay. Sinabi mo kanina sa Romans 5, chapter 5, verse 1, nagtut ka ng talatang ito na sa pananampalataya lamang. So tinignan ko ang Romans chapter 5, verse 1, wala din doon faith alone eh. Asan doon ang faith alone, brother?
Sa Romans 5, verse 1 na ibinigay mo. Yan, saan daw? Sa muli, ang sagot ko, kaya bakit may lamang? Sapagkat tanging pananampalataya lang talaga nababasa mo doon. Ang tamang sentence na magagamit mo doon, lamang. Kasi wala siyang kasama eh. We are justified, sabi niya, by faith. Di ba? Wala man ibang, yan, yung Next question na. Romans 5:1 na yan. Next question. Next question. Okay. Wala talaga makita ng pananampalataya lamang sa mga binigay ng talata eh. Question lang, bro. Okay, next question. Nag-example ka doon sa nakapako, nakasama ni Kristo sa cross, di ba? Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. So, dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong 26 na nag-live comments. Si Pagtuo, luwas na sa John 3:16. May mababasa na pananampalataya pero walang gawa. Shoutout din kay Gio. Wow, kaya nga papatunayan nga ni. Shoutout, isang verse lang yan, iipitin ka dyan. Shoutout din kay Bro Kim Alper, puro mahina. At sabi naman ni Brandon Saliot, hindi naman sumasampalataya, kundi nananampalataya. Present, hindi future. Shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon, yung ganyang tanong na saan mababasa ang lamang, alam mo na ang wala ka nang nagde-debate kayo eh. Shoutout din kay Kuya JD, naglalag po ang video. Ayan, shoutout din mga kapatid kay Pagtuo luwas na. Amen bro. Sabi niya, sabi dito kay Gio, 100% lahat mga accusation ng mga anti-OSAS. At sabi ni Pastor Jeramil, kasalanan na naman ng OSAS yan. At Pagtuo luwas na, sabi niya, Amen Brad, ibig sabihin ng faith alone, trust yan sa ginawa ni Kristo. Doon sa cross, finish na, 1:19 verse 30. Shoutout din kay Crystal, natamaan ba naman? At shoutout din mga kapatid, dito kay Crystal. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating first presentation ng negative. Barbero, Christian, your time starts now bro. Okay. So, ang tinututulan ko dito sa kanya, yung sinabi niya na sa tungkol sa Antikristo, na ang definition siya ng Antikristo dahil yung anti-faith alone daw. So, yung statement niya sa video niya, yun ang pinag-uusapan kasi namin dito. Sabi niya, ang kahulugan ng Antikristo sa kanyang video na ipinahayag ay yung mga anti-faith alone. So, nung tinignan ko ang Biblia tungkol sa definition ng Antikristo, hindi ho tinutukoy na ang Antikristo yung mga anti-faith alone. Dahil ang mga totoong nananampalataya kay Kristo ay hindi mga anti-faith alone eh. Kasi si Kristo hindi nagturo ng hindi nagturo siya ng faith alone. Kasi pag sinabi mo kasi faith alone, ang kahulugan niyan walang kasama eh, nag-iisa lang eh, faith lang eh. So ang kahulugan ng faith alone, kasi narinig ko ang aral na yan, ang kanilang talaga itinuturo diyan ay sumampalataya lamang. Ang kahulugan diyan yung parang intellectual belief lang. Sa loob lang ng isip mo na tatanggapin mo si Kristo. Kaya nga walang gawa eh, kaya nga alone. Hindi ka ang pinagkamalian, ang binigyan nila ng doon, ang binigyan ng pakahulugan nila ng kaya nabuo ang aral ng faith alone doon sa Ephesians 8:9. Ngayon, ang faith alone ay lumabas lang yan noong nabuhay si John Calvin noong 16th century. So ibig sabihin, 1,600 years na ang lumipas, patay na ang mga apostol bago nagkaroon ng pananampalataya na faith alone. Kasi hindi itinuro ng Biblia ni Kristo hanggang sa kanyang mga apostol na manampalataya ka lamang, akyat ka na sa langit. Walang ganun sa Biblia eh. Ngayon, bakit nagkaroon ng pananampalataya na aral na faith alone, akyat ka na sa langit? So, dahil yan kay John Calvin, namana ng mga marami ngayong mga
simbahan. Bakit ko sinabing hindi nagturo si Kristo ng faith alone? Kasi wala sa Biblia eh. Kasi pag sinabi mo kasing pananampalataya lamang, ibig sabihin ay wala ka na talagang gagawin. Subalit, ang ganyang paniniwala ni John Calvin na minanangayon ni brother ay tinututulan niya agad ng Biblia sa Book of James. Na kapag sinabi mo kasing faith alone lang, wala ka nang gagawin, sabi ni James sa James 2:17 at verse 26, patay yun eh. Ibig sabihin, yung patay na pananampalataya, walang silbi yun. Tinututulan talaga agad ni James yun. Kasi kung tama talaga ang pananampalataya na yan ay tinuro ni John Calvin, hindi yan tututulan ng Biblia eh. Hindi yan tututulan ng Biblia kung tama yan. Bakit tinututulan ni James? St. James. Nasabi niya, hindi sa pananampalataya lamang. Kung sa pananampalataya lamang, akit ka na sa langit, bakit tinututulan ito ni James? Sa chapter 2 ng verse 14, ito babasahin ko Basahin natin to para maliwanag. James 2, chapter 14. Takpain to ng oras eh. Verse 24, ito sabi nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa, inaaring ganap ang tao. So sa mga gawa, sa pamamagitan ng mga gawa, doon kaaring ganap ang tao. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kinukontra agad ni, yung turo ni John Calvin sa pananampalataya lamang, akyat ka na sa langit, kinukontra agad ni James. Kung tama yun, ba't yung kontrahin ninyo ni James? Brother, kung tama yun. Kasi sabi ni James, ipinaliwanag nga ni James, na ang pananampalatayang hiwalay sa gawa, patay nga yun, walang silbi yun. Kasi ang pananampalatayang itinuro ng Biblia, ang larawan ng pananampalataya na itinuro ng Biblia, ay accompanied with works. Magkasama yun, yung pananampalataya at saka paggawa ng mabuti. Ang ginawa kasi ni John Calvin, tinanggal niya yung mabuting paggawa ng mabuti, fit na lang, okay na. Hindi naman nagturo si Kristo ng ganun at hanggang sa mga apostol. 5 minutes lang. Napakabitin naman ng oras. Okay. So, ang sumulat ng Episodos 8 hanggang 9, hanggang 10 ay si Apostol Pablo. Ngayon, si Apostol Pablo, ang ibig sabihin doon na pinagkamalian ni John Calvin, puntahan natin yung Ephesians 2:8. Ang sinasabi diyan kasi sa Ephesians 2:8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, tama yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pero walang lamang. Bakit? Ang problema kay John Calvin, linagyan na ng lamang. Ang paglalagay ho ng kahit isang salita sa Biblia ay kasalanan eh. Magliligaw yun ng tao. Sabi doon sa Revelation, bawal dagdagan o kaya bawasan ang salita ng Biblia eh. Dinagdagan kasi ni John Calvin ng lamang. Tama yun, pananampalataya. Unang step yun. Hindi ako laban sa pananampalataya, unang step yun eh. Subalit hindi pwede hiwalay ang mabuting gawa sa pananampalataya kasi sabi ni James, pag walang gawa, patay. Ibig sabihin, useless. Walang kabuluhan. Ang problema ngayon sa turo ni John Calvin, pilit niya inihiwalay ang mabuting gawa sa pananampalataya. Na doon siya nagkamali dahil binigyan yung pananampalataya dyan sa Ephesians 2:9 ay ginagyan na ng pananampalataya lamang, yung word na lamang. Yan ang nakaligaw sa mga tao. Yung pagdadagdag ng salita sa Biblia. Kasi, bakit hindi pwedeng pananampalataya lamang? Kasi, sabi nga ni James bawal patay yun At kinukumpirma yun ni Pablo. Si Pablo kasi ang sumulat ng Ephesians 8:9 hanggang 10. Sabi ni Pablo, sa 2 Thessalonians 1:11, ang ibig sabihin ni Pablo dyan na pananampalataya, hindi yung patay na pananampalataya. Ang itinuro kasi ni John Calvin, patay na pananampalataya Kasi ang walang gawa ayaw na ng gawa Gusto niya pananampalataya lamang. Kaya, pag sinabi mong pananampalataya lamang, ang labas nun, patay na pananampalataya, sabi ni James. Magiging kagaya mo na pananampalataya ang mga demonyo. Sa James 2:19, sila man may pananampalataya ang mga demonyo Pero sila hindi yan maliligtas, paparusahan sila sa pagdating ng paghuhukom. Kung totoo ni John Calvin, ang pananampalataya lamang, dapat hindi mapaparusahan ng mga anghel na nagrebelde sa Diyos na naging demonyo. Kung talagang totoo nga, hanggang sa pananampalataya lang, okay na.
Ba't mo ba parusahan ng mga demonyo na may pananampalataya kung pananampalataya lang ang kailangan? Di ba? So, kaya hindi pwedeng hanggang pananampalataya lang lamang dahil kung itutuloy natin sa GIS, may lalakaran tayo, sabi dito, sapagkat tayo'y kanyang gawa na iniligtas ni Kristo, kay Kristus, Jesus, para sa mabubuting gawa. Itutuloy mo lang sa GIS, brother, mauunawaan mo na hindi pwede hiwalay ang gawa sa pananampalataya. Bakit? Kasi sabi dito, para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So may pinalalakaran ang mga maliligtas ni Kristo sa kasalanan. Ang intindi kasi dito ng mga ni John Calvin na pag iniligtas ka na, automatic langit ka na pag iniligtas ka sa kasalanan. Ang pagliligtas dyan sa biyaya na sinasabi dyan sa Episodos 8:9, pagliligtas pa lang yun sa kasalanan, brother. Hindi pa yun pagliligtas sa parusa. Kasi may mga maliligtas dyan sa Episodos 8:9 na babalik sa kasalanan eh. Yan ang binabanggit doon sa Hebreo, chapter 6, 4-6. Na mas mabuti pa sa kanila, hindi nila nakilala ang Diyos. Hindi sila nakatanggap ng biyaya ng kalangitan, which is yung pagliligtas ni Kristo. Diba? So, yung mga yan, babalik yan, yung hindi gagawa ng mabuti, ang kabaliktaran nila ng hindi paggawa ng mabuti, paggawa ng masama eh. So, ang mangyayari sa maayaw ng mabuting gawa, babalik dun sa masamang gawa. Dun sa negative. Kaya nga pinapalakad ni Kristo ang mga maliligtas ng kasalanan, yung kanyang liligtas sa ng kanyang dugo, pinapalakad, may utos ng pananampalataya, brother. Hindi ang pananampalataya, ang kahulugan nung may paggawa. Kasi sabi sa naturo si Pablo ng kahulugan ng pananampalataya na binabanggit niya sa Episodos 8. Na ang kahulugan ng pananampalataya, gawa ng pananampalataya, may gawa ang pananampalataya. Basahin mo, brother, sa 2 Thessalonians 1:11. Ang kahulugan ni Pablo doon, kasi si Pablo rin ang sumulat sa 2 Thessalonians 1:11 eh. Bakit niya kukontrahin ang kanyang salita kung si Pablo din ang sumulat ng Thessalonian? Sabi sa Thessalonian, gawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya may kaakibat na gawa, hindi pwede talaga paghiwalayin. Si Pablo at saka si James nagkakasundo na hindi pwedeng walang gawa ang pananampalataya. Dahil ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, brother, accompanied with works. Yun kinumpirma nga yun ni James sa verse 22. Kaya hindi ka magiging sakdal, hindi ka ma-justify without works. Ang labas mo, ang pananampalataya, may pananampalataya, pero paparusahan sila sa paghuhukom. Okay. Napakabitin, brother. Kaya ayaw ko ng ganito eh, kasi may... Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Brother Norman, proceed bro. Bro Barbero. Okay. Magtanong ka. Tanong ko lang sa'yo. Okay. Kristiyano ka ba talaga? Kristiyano ka ba talaga, bro? Yes or no? Yes, I'm Christian. Because I believe in Christ. Paano ka naging Christian? Paano ka naging Christian? Nanampalataya ka o dahil sa gumawa ka? Dahil nanampalataya ako at gumagawa ako. Kaya ako Kristiyano. Nanampalataya, brother, ang unang step ng kaligtasan, hindi lang isang step, hindi pa nanampalataya lang para mapunta ka sa langit. Yan ang tinuturo sa Efeso pa lang eh. 8 hanggang 10, mauunawaan mo na hindi lang sa pananampalataya. Kasi pagdating mo sa 10, may pinapalakaran si Kristo. Okay. Sinabi mo kanina, naging Kristiyano ka dahil gumagawa ka. Pwede mo bang Hindi ilatag lang ako gumagawa, brother. Hindi ka na, brother. Okay. Patapusin mo na yung question ha, tapos sagot. Okay. Bro Norman, proceed bro. Ang sabi mo kasi kanina, naging Christian ka dahil gumagawa ka. So, tinatanong kita ngayon kung saan talata mo ibinabatay na ikaw ay naging Kristiyano dahil sa ikaw ay gumagawa. Okay, Pwede mo bang ilatag yan? Saan talata daw? Nandyan, sa verse 10, sabi ni Kristo, sapagkat tayo'y kanyang gawa, so kaya hindi ka, yung binabanggit doon na gawa sa Episodos 8, yung gagawin mo doon, yung ginawa ni Kristo, hindi mo na yung gagawin na namatay sa krus kasi siya lang ang mamamatay sa krus. Pagkatapos ng gawa ni Kristo, magiging nilalang ka na kay Kristo. Ang gamit mo, ang pananampalataya mo kay Kristo. Next And question. then, sabi ni Kristo, lalakad ka na sa Next mabuting question gawa, inihanda ka na doon. Kaya, ang Next totoong question na, next Kristiyano, question na. brother, Next question. okay. So, nanampalataya ka, kaya ka gagawa ng mabuti. Agree ka ba dyan? Yes or no?
Yan ang utos ni Kristo eh. Mananampalataya ka muna. Mr. Moderator, yes. Objection mo na, time stop mo na. Anong objection? Affirmative? Ang sabi ko sa kanya, Mr. Moderator, Okay. kung siya ba ay nanampalataya kaya siya gumagawa ng mabuti, ang sagot niya lang sa akin dapat ay yes or no. Okay, so ang pagpipilian dito, yes or no. Brother Barberong Cristiano, pipili ka ba? Yes or no? Okay, pipili ako. Anong pinipili mo muna? Kaya ako gumagawa. Hindi, dahil ako hindi. Isa yes or nananampalataya. no, bro. Isa yes or no. Pili ka muna. Yes or no ba daw? Okay, pakiulit ang tanong. Paulit, bro Norman. Ulitin ko ang tanong. Ayon sa Ephesians 2:8 up to 10, sabi mo, ikaw ay nanampalataya at gumagawa dahil ikaw ay ligtas na. Tama ba yung narinig ko? Yes or no? Yes, dahil ligtas na Yes. ako eh. Yes. Explain. Gumagawa ako dahil ligtas na ako. So, naging Kristiyano ka dahil sa iyong pananampalataya. Yes or no? Yes or no? Dahil lang sa pananampalataya. So, dahil may pananampalataya ka, naligtas ka na, kaya ka gumagawa. Yes or no? Yes nga, kaya nga gumagawa dahil ligtas na ako eh. Okay. Ano ba gusto mo, brother? Iwala yung Wait lang, gawa sa sumasagot. pananampalataya. Sumasagot pa, bro Norman. Sumasagot pa. Hindi mo pwede, brother, ihiwalay ang mabuting gawa sa pananampalataya dahil ang magiging kagaya ka ng pananampalataya ng mga demonyo. Mapaparusahan ka lang pag hiniwalay mo ang... Kasi ang turo ni Next Kristo... question na. Okay. Hindi naman ako tumututol diyan. Kaya nga, Question, bro. sabi ko, kami mga usas ay Question, bro. mga Question. ligtas na, kaya kami gumagawa ng mabuti. So, ang tanong ko ngayon Okay. sa'yo, doon sa dalawang kriminal, alin ka doon? Dahil ikaw nga ay Kristiyano, ibig sabihin, kampi ka kay Kristo, di ba? Sa dalawang kriminal, yung isa, naghahanap ng gawa. Yung isa, walang nagawa, pero naligtas. Alin ka doon? Situational, brother, ang nakalagay... Ang doon sa sa cross, situational yun, brother. Hindi mo pwede ikumpara ang sarili mo sa naka-update Wait lang. Time stop muna. Objection. Affirmative. Ano yan? Ang tinatanong ko kasi sa kanya, doon sa dalawang kasama ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, Okay. alin siya doon kumakampi? Yung naghahanap ng mabuting gawa kay Kristo o yung nanampalataya lamang kay Kristo? Yung mabuting gawa daw or yung nanampalataya lang. Bro, Barbero, meron ka bang, mamimili ka ba? Wala, mali yung tanong eh. Okay, so I Mali yung suggest bro, ganito. Sa 10 seconds ka bro, explain mo. Okay. May 10 seconds ako kung bakit. Okay. Mali yung tanong eh. Kasi ang nakasama ni Kristo doon sa cross ay situational yun, brother. Next Hindi question mo na. pwede. 10 seconds. Mr. Moderator, ang dalawang criminal kasi doon, kung titingnan natin, yung isa naghahanap ng mabuting gawa. Iligtas mo yung sarili at iligtas mo rin kami. Gawa yun. Yung isa, walang ginawa. Hindi nga nagkumpisal eh. Pero naligtas. Ang tinatanong ko sa kanya, kung alin doon yung kanyang kinakampihan. Kung saan siya doon. Doon sa naghahanap ng mabuting gawa o doon sa nanampalataya lamang. Okay, sagot. Pili lang siya doon, Your Honor. Mali, brother, mali yung tanong eh. Kasi yung naligtas doon, hindi naman sinabi na ng palataya lamang eh. Walang lamang doon eh. Puntahan natin yung talata na yun kung gusto mo. Hindi ganun ang pagtatanong, brother. Mali yung tanong mo eh. Next question. Situational yun, brother. Situational yun. Next question. So, dahil mali yung tanong ko, ibig sabihin, mali ang talata. Yes or no? Hindi yung talata ang mali, yung tanong mo ang mali. Yung may talata doon na may nakasabay si Kristo sa cross, dalawa sila. Ang mali yung tanong mo. Kasi situational, Wait lang. situational yun eh. Hindi mo pwede ikumpara ang sarili mo sa mamamatay na ikaw buhay ka pa eh. Pagkatapos mo tanggapin si Kristo, buhay ka pa ng di mo pa alam kung ilang taon ka pang mabubuhay. Yung sa cross, mamamatay na ito sa takdang panahon na yun, sa araw na yun. Next question. Situational yung brother, situational. Dapat intindihin mo yun. Next question. Last 1 minute. Okay, ang tinatanong ko ngayon, Okay. yung sinama ni Kristo sa paraiso, Okay. bukod sa pananampalataya, ano pang nagawa niya kaya siya ay sinama sa paraiso?
Wala na siyang magagawa, brother, dahil mamamatay na siya sa araw na yon. Kaya kasi sinasabi ko, situational yun. Hindi mo pwedeng ilagay ang sarili mo doon sa mamamatay na. Kung hindi ka pa naman mamamatay eh. Nagtanggapin mo si So- Kristo, di ba brother, Christian ka na. Mabubuhay ka pa ng ilang taon eh. Hindi mo pwedeng ilagay ang sarili mo sa kasama ni Kristo dahil ang sitwasyon ng kasama ni Kristo Next question. sa araw na nakilala ni Kristo, siya ni Kristo, Next question na. mamamatay na siya. Next question na. Wala na Next, talagang next question na, magagawa bro. Next question. So yung tao na yon, agree ka na nanampalataya lang siya. Yes or no? Nanampalataya siya. Nanampalataya siya. Kaya hindi na Bukod siya sa gumawa. Wait lang, wait lang. Okay. Mag-explain Kaya bro. hindi na siya gumawa dahil Wait lang. mamamatay na nga siya sa araw na yon. Wala na siyang magagawa talaga. Hindi na siya makakagawa ng mabuti at hindi na siya rin makakagawa ng masama. Time. Okay, so Okay. 7 minutes time. So dyan nagtatapos ang unang bahagi ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong 72 live comments ngayon. Shoutout kay Gio. Sabi niya, saan ang common sense nito? Shoutout din kay Pagtuo, luwas na. Panalo ka na bro Norman. Congratulations. Shoutout din kay Orly Donaire, mali daw. Hahaha. Shoutout din kay Samson Rosin, ang pangit ng tanong. Sino kaya doon ang naghahanap ng mabuting gawa? Shoutout din kay Charlotte Ingno, ang mabuting gawa ay hindi ka pa rin ligtas pero mas kailangan ni Lord ang pagsunod sa Panginoon at may pananampalataya. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jeramel Amlon, talo na, hehehe. At sabi niya, naratel si Barbero. Shoutout din mga kapatid dito kay Pagtuo, luwas na Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. At sabi naman dito ni si Pastor Samson Orusin, ang layo ng sagot mo, faith alone pinag-uusapan, tumatalon ka sa speak in tongue. Shoutout din mga kapatid dito kay Charlotte, sabi niya asan ang faith alone sa Romans 3:28. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. 10 minutes ito. Brother Norman, your time starts now. Okay, good evening sa muli mga kabiyaya, mga kausas, mga ka-faith alone at sa mga anti-faith alone. Sana mabuksan naman ang isipan ninyong gabi. Doon sa nagtatanong kung nasaan ang faith alone sa Romans 3:28, sabi doon, a man is justified by faith. Bukod sa faith, ano pa ba? Diba? Apart from the works of the law. Doon sa nagtatanong, pakibuksan mo yan. At saka kung ano ang kasama doon, kaya ka na-justify. Okay? Ngayon, mga kababayan, mga tagapanood, mga kausas, mga basher, gano'n na din sa mga anti-faith alone, nakita nyo naman kung paano nahirapan sumagot itong ating katunggali ngayon. Hindi siya makapili kung alin doon sa dalawa yung kanyang kakampihan, yung naghanap ng mabuting gawa or yung nanampalataya lamang. Wala siyang mapagpilian doon. Ayaw niyang pumili sa dalawa. So sana Mali yung tanong. pagkatapos ng debating ito ay mapagpasyahan niya na doon siya kumampi sa nanampalataya lamang. Kasi itatanungin ko pa sana siya kung yung bang lamang ay may kasama ba yun o wala. Kasi tinututulan niya talaga yon. Dapat kasi Pero hindi may- balik siya ang oras eh. Nakakamitin niya ang oras. Okay. Sorry brother, sorry. So napatunayan natin na talagang yung alone wala talagang kasama. Yung talagang problema dyan kasi itong mga anti-faith alone, masyado silang mapagparatang. Lagi silang namamaratang at naghahanap ng mabuting gawa. Samantalang siya rin mismo kanina, umaamin din siya na siya naging Kristiyano dahil sa kanyang pananampalataya. Di ba? Nakita niyo naman, narinig niyo naman, na dahil siya ay ligtas na, kaya siya gumagawa ng mabuti. Ginamit niya pa yung Ephesians 2, 8 up to 10. So, akri siya doon. O, di ba? So, sana, pagkatapos ng debate ito, mapag-isip-isip niya na tama talaga na kailangan mong sumampalataya lamang. Ang ibang gagawin, sumampalataya ka lang upang ikaw maligtas. After mong maligtas, gagawa ka na ng mabuti dahil yan ang inilaan ng Diyos sa atin. Kaming mga anti-usas, kaming mga usas, hindi kami nagtuturo na gumawa ng
masama dahil kami mga ligtas na. Kundi kami ay nagtuturo palagi na kailangan mo munang sumampalataya upang ikaw ay maligtas at pagkatapos mong maligtas, kailangan mo nang gumawa ng mabuti. Ay sample dyan, yung magwalis ka sa kalsada, mabuting gawa yun. Diba? Pero wala kang sweldo. Kailangan apply ka muna sa City Engineer's Office bilang street sweeper. So after kang matanggap, magwawalis ka sa kalsada ngayon, may sahod ka. Ganon din sa pananampalataya. Kailangan manampalataya ka lamang. Pagka nanampalataya ka, sabi ng John 1:12, binigyan ka na ng karapatan ng Diyos na maging anak niya, at dahil anak ka na niya, gumawa ka na ng mabuti. Diba? Kasi kung babasahin natin ang 1 John 3:8, makikilala natin at hanggang 10, sabi diyan, makikilala natin ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Sapagkat yung mga anak ng Diablo ay gumagawa ng masama kahit noong unang panahon pa man. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay umiiwas sa pagkakasala. Kaya mali talaga itong bintang ng mga anti-faith alone sa amin palagi. Bintang lang yan, wala kang makikita. Kapagka bibintang, yan lang naman magaling yung mga anti-faith alone sa bintang eh. Pero kaming mga pro-faith alone, hindi kami dyan natitinag kasi alam namin hindi kami guilty dyan. So malinaw talaga. Sa John 3:16, gusto ko sanang bibigyan ako nito aking katanggali ngayon ng iba pang nire-require upang maligtas sa John 3:16. Kasi pag sinabi mong alone, wala talagang kasama yan. Alone nga eh, nag-iisa lang yun eh. So kung tanungin niya ako mamaya, kailangan sabihin niya rin sa akin kung bukod sa pananampalataya, ano pa ba ang gagawin upang maligtas? Sabi sa John 3:16. Di ba? Kailangan sabihin niya sa akin mamaya. Ipaliwanag niya kung bakit hindi pwede tawaging alone ang John 3:16. Kasi sa John 3:16, titingnan mo talagang mabuti, gagamitan mo lang ng utak, liliwinawin mo lang yung isip. Liliwanagan mo lang yung isip, makikita mo talaga na tanging pananampalataya lang talaga. Ngayon, kung ayaw mong maniwala o tutol ka sa lang or alone, kailangan ibigay mo din yung bukod sa alone sa pananampalataya doon sa John 3:16 o may iba pa bang requirements. Diba? Kailangan ibigay mo rin sa akin na bukod sa pananampalataya, ano pa ba ang requirements na hinihingi ng John 3:16 upang ikaw ay maligtas. Diba? Kasi kahit sa Juan 1:12, ang sinasabi doon, ang sino man na sa kanya ay sumampalataya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Hindi sinabi doon ang sino mang tumupad sa kautusan o ang sino mang umalim sa religiyon nito, walang ganun. Kundi ang hinihingi doon, pananampalataya. O ulitin ko ulit, na dahil nga sa ikaw ay nanampalataya, laging anak ka na ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, kailangan mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Mamuhay ka sa mga mabuting gawa. Alangan naman ngayon sasabihin mo na ikaw ay born again tapos lagi ka sa inuman. Sino maniniwala sino born again ka kung lagi kang lasing? Diba? Kailangan pagka born again ka o mananampalataya ka ni Kristo, hindi mo kailangan magpakilala na born again ka. Hindi mo kailangan magpakilala na usas ka. Makikita sa buhay mo. Diba? Masarap kang kasama, masarap kang kausap. Kahit sa pananalita, maayos kang kausap. Yun ang tunay na mga pananampalataya. Meron dyan mga magagaling sa Biblia. Kabisado ang Biblia, pero tignan mo naman yung talas ng dila nila, wala sa ayos. John 3:16 mo libro, ay bigay mo sa akin bukod sa pananampalataya, ano pa ba ibang requirements o pangmaligtas? So, yun, ganun lang kaiksi. I-give ko na ang mga nalalabi ko pang oras na talagang ang pananampalataya, yun lang talaga ang requirements para maligtas. At bilang ligtas ka na, kailangan mamuhay ka na sa kaliwanagan. Mamuhay ka na ng ligtas. Kailangan may pakita mo sa buhay mo na ligtas ka na. Kaya nga doon sa isang kriminal, hindi nga siya nagkumpisal. Di ba? Hindi siya nagkumpisal. Pero naligtas niya. Wala siyang ginawa. Kaya paliwanag mo rin sa akin mamaya doon sa criminal na yun kung bakit siya sinama sa paraiso. Ano bang ginawa niya?
Di ba? Bukod sa pananampalataya. Di ba? Ngayon sa akin naman, kaya ako naligtas, dahil nanampalataya ako na ako ay kabilang sa mga iniligtas na ni Kristo. Sabi ng Hebreo 10 hanggang 14, inialay ni Kristo ang kanyang sarili para sa ikakasakdal ng lahat. So pag sinabing lahat, itong si Barbero, maging itong ating moderator si Rasya, yung mga nakikinig dyan lahat ngayon, mga nanonood, mga makakapanood, kasama yan sa mga iniligtas ni Kristo. Ligtas na tayong lahat. Kaso nga lang, ayaw niyong maniwala. Kaya hindi kayo nananampalataya. Kaya nga, kayo tinatawag ng mga anti-Kristo. Anti-Christ. Hindi kayo niniwala kay Kristo eh. Iniligtas na kayo ni Kristo eh. Pero ayaw niyong maniwala. Gusto niyo gagawa pa kayo ng mabuti upang maligtas. Ligtas na nga kayo. Malinaw ang sinasabi ng talaka. Kung babasahin nga natin yung 1 John 5:13, mayroon na kayong buhay na walang hanggan. Sabi ni Juan, isinulat dito upang inyong maalaman na mayroon na kayong buhay na walang hanggan. Mayroon na. So hindi pwede yun sabihin ninyo na magkakaroon. Kasi andyan 3:16, ang sinabi ng John 3:16, ang sino man na sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung pangalawa niyang sulat doon sa John 5:13, isinulat ko ito upang inyong maalaman na kayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Sa John 3:16 requirements, manampalataya. Dahil nanampalataya ka na, sunod niya na sulat, mayroon na kayong buhay na walang hanggan. So, mamaya itong ating Barbero, tatanungin natin ito kung may pananampalataya ba talaga siya kay Kristo. So, yun lang. Dapat maging malinaw sa ating paghihiwalay na itong aking kausap ngayon ay mayroong pananampalataya. At dahil siya ay may pananampalataya, gumagawa siya ng mabuti dahil siya ay ligtas na. Yun ang magandang balita. Napagandang balita niyan kapag itong aking kausap ngayon ay ligtas na. Kasi yan ang gusto ng Diyos maligtas. Ayaw niya nung gagawa tayo ng ating kaligtasan. Hindi natin kayang iligtas sa sarili natin. Tayo ay sumampalataya na tayo ay ligtas na. Ligtas na tayo, gumawa ka ng mabuti. Okay, so dyan So, yun nagtatapos. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Barberong Kristiyano, your time starts now. 7 minutes. Ako naman, brother, magkasalita. Magtatanong. Okay, brother, sa mga itinatag mo ng mga talata, mula pa kanina, sinasabi mo palagi na pananampalataya lamang ang kailangan para makakyat sa langit. Pero hanggang ngayon, tinatanong kita, asan sa mga binigay mo na talata, ang salitang pananampalataya lamang? Wala Wala akong makita Saan? Sa muli, nandiyan sa John 3:16, John 3. nandiyan sa John 3:16, pananampalataya lang talaga. Wala na ako. Wait lang bro. Wag kang mag rebut ha. Sagot lang. Bro Norman muna. Brother. Ngayon, kung hahanapin mo yung salitang alone or lamang, kailangan ibigay mo rin kasabay doon yung bukod sa pananampalataya, ay mayroon pa bang iba? Next question. So, bukod sa pananampalataya, brother, wala na bang ibang itinuro ang ebanghelyo? Kasi ang paragi mong sinasabi, pananampalataya lamang Pag hindi mo kasi naunawaan ang salitang lamang, pag sinabi kasi lamang, Tanong lang bro, dapat, tanong lang. saan, di nga ako makakita, brother, ng lamang dyan. So ngayon, ang tanong ko, ito, saan mo babasa na hindi nag-utos si Kristo ng gawa, ng mabuting gawa? Saan mababasa daw? Kasi yan ang sabi mo lamang pananampalataya lamang. So, saan sa Biblia na nagturo si Kristo ng pananampalataya, hindi siya nag-utos ng gawa? Hindi daw siya nag-utos ng gawa. Saan daw?
nagbubuting gawa. Sa Biblia na hindi siya nagutos. Okay, proceed. Sagot. Sa muli, nasa John 3:16 pa din. Gen 360. Kasi nga, Oh, wait lang bro. Sagot niya yan. Ano, sumasagot ako. Okay, sagot niya yan. Sa Kahit muli- tama yan or mali para sa'yo bro ha. Bro Norman, proceed bro. Sa John 3:16 talaga, malinaw na pananampalataya lang talaga ang requirements. Kaya kung hahanapin niya nga yung alone at saka yung lang, kailangan kasama niyang ilalatag yung halimbawa, sabihin niya ng John 3:16, sinabi niya 3:16 halimbawa na, ang sinuman na sa akin ay sumampalataya at gumawa ng mabuti, dapat ganoon siya Next magsagot sa question. akin. Okay, brother, wala na akong question eh. Okay, Kasi thank you. yun lang naman ang hinahanap ko, yung kanyang pananampalataya na Okay. faith alone. Okay, Wala akong maipakita sa akin eh. Okay, So wala na okay, akong okay. tanong, Okay. brother. Okay na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So, dako tayo sa kanyang rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna syempre sa ating mga nasa live. Yung mga nagpupuyat dyan, Samson Rosin, sabi niya, hindi pa masyadong kabisado ni Bro Cristianong Barbero ang rules ng debate. First time niya kasi. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez. Okay, patutunayan na faith alone upang ang tao ay maligtas ayon sa Biblia. Merong nagkakahumanon dito. Shoutout sa inyo. Jed Cirono Parenas, 1:14-15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi sinabi ni Jesus, kung iniibig niya ako, maniwala lang kayo. Ang pag-ibig sa Diyos ay obedience, hindi lang belief. Shoutout din kay Pastor Jeramil na, okay, wag to. Sabi niya, ayon kay Samson Rosin, yung kaligtasan na nakamtan na biyaya ay kaligtasan lang sa pagka-gentile. Kailangan daw ilublob sa kanal para sa kaligtasan ng kaluluwa. Shoutout din mga kapatid dito kay Samson Rosin. Ikaw ang hindi nakakaalam kung paano maligtas ang kaluluwa. Kasi ligtas pa lang kayo bilang hintil. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Elmer, medyo baguhan pa si Barbero kasi hindi pa familiar sa rules. Sumasabat na hindi pa niya time. Congrats ni Advance in Bro Norman, alam na. At shoutout din mga kapatid dito kay Peter Kyle, sabi niya, one save, always save, or much more. Okay. Wait lang mga kapatid ha. Teka. Okay mga kapatid, wait lang. Started. Wait lang bro ha, kasi nalock yung Facebook ko. May nag-hack daw. Wait lang. Hira oh. Ayan. Sana tumuloy pa din yung, ayan, may live pa din. Ayan, nawala. Okay, so i-review muna natin ulit mga kapatid. Hintayin natin na makabalik yung iba. Medyo may nag-hack sa atin. Ayan na naman. Okay mga kapatid, I think okay na. Okay na, bumalik na. Okay, bumalik na mga kapatid. So, balik muna ang ating mga audience dyan. Isang malaking shoutout muna. Medyo nag-notify sa ating Facebook na nahack to tayo pero nababalik na po. Ayan, bumalik muna ang ating mga audience. Ayan, at shoutout kay Pastor Jeramil at sa ibang nanonood. Ayan. So, I think okay na. Meron na tayong mga viewers ngayon. Pabalik. Si Peter Kyle, si Jed Cerono. Ayan, parenas. So, dako tayo sa rebuttal. Brother Barberong Cristiano. 10 minutes. Banat bro. Okay. Pagpalang gabi sa ating lahat ulit. So, iiwan ko na yung doon sa James 2. No? Dahil hindi naintindihan ni brother na hindi pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at ang mabuting gawa na inutos ni Kristo. So, pilit niyang idinidiin na faith alone, na wala naman yan sa Biblia. Ngayon, ito ang may gusto akong basahin sa pasimula ng aking rebuttal. Dahil kung talagang faith alone lang, dapat hindi na sinabi ni Peter, ni James, na hindi lamang sa faith alone, hindi lamang sa pananampalataya lamang, di ba? So bakit kinukontra yan ni
James, kung talagang tama yung lumitaw na aral ni John Calvin na 1,600 years na nga namatay ang mga apostol bago lumitaw ang imbentong aral na yan So bakit hindi ang kontra yan ni James? Di ba? Yun ang tanong ko. Kasi hindi naman kukontrahin yan ng Biblia kung tama yun. So marami kang pagbuburahin, brother, sa Biblia bago maging tama ang word ang pananampalatayang fit alone. Kung mabura yan lahat sa Biblia, papaniniwalaan ko na yan. Pero hanggat nang hindi nabubura ang mga binigay ko na talata kanina, hindi yan magiging tama, brother. Dahil kinukontra nga ni James at mismo si Apostol Pablo, nagpaliwanag na ang pinagkamalian ni John Calvin doon sa tinutukoy na sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, yung pananampalataya dyan hindi nga patay. Sabi nga, kinaro nga yan ni Apostol Pablo dahil siya ang nagwika doon sa Episodos 8 hanggang sa 9 Nung kanyang clarify yan, ay sabi niya, yung tinutukoy niya na gawa, sabi niya, gawa, yun ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, hindi nga hiwalay sa gawa, sabi ni James. Ibig sabihin, nagkakasundo si Apostol Pablo at si James. Nasabi ni Apostol Pablo sa 2 Thessalonians 1:11, gawa ng pananampalataya. May gagawin ka, brother. Kasi may utos ang Kristo. Pagkatapos mo mahugasan ng kasalanan, hindi ka palangit. May susundin kang utos bago ka dalhin sa langit. Yan ang hindi mo naiintindihan dahil ang step, ang pagpunta sa langit, dalawang yugto yan, brother, hindi lang isa. So, ang pananampalataya, brother, sabi sa 1 John 3, basahin ko muna to, 1 John 3, chapter 23, ito yung pananampalataya, brother, na itinuro ni Kristo. Hindi yung itinuro ni John Calvin. Kasi naniniwala ka kay John Calvin Hindi naman si John Calvin ang author ng Biblia. Ang author ng Biblia, ang Diyos at si Kristo. Ang wika ng Diyos, ng Ama at ng Kristo, ang dapat mong paniwalaan, hindi si John Calvin, brother. Kasi lumitaw lang talagang fit alone nang mabuhay si John Calvin, brother. Ba't ka nagpaniwala kay John Calvin? Mga bula ang mga aral yun Iniba ang turo ni Kristo. Linagyan na ng alon ang nakasulat sa Episodos 8, wala namang alon dun. Ngayon, ito yung turo ni Kristo na pananampalataya, ipapakita ko sa iyo, brother, na hindi fit alone yun. Sabi dito sa 23, verse 23 ng 1 John 3, at ito ang kanyang utos. So may utos si Kristo. Kung nananampalataya ka kay Kristo, si Kristo may utos, hindi pwedeng hindi mo yung sundin, brother, para dalhin ka sa langit ni Kristo. Dahil kapag hindi ka sumunod sa utos ni Kristo, ang susundin mo sino? Yung sanlibutan, yung kabaliktaran yun Pag hindi ka sumunod sa utos, sabi kasi dito, ang pananampalataya may utos. Now, sabi dito, ito ang kanyang utos, na sumampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. At tayo'y ang mga kaibigan, ito pa lang yung pag-ibig, hindi mo pwedeng i-minus yan dito, inuutosan tayo ng mag-ibigan. So kung fit alon lang, dapat hindi tayo inutusan na mag-ibigan dahil wala nang dagdagang fit Hindi mo ba naiintindihan, brother, ang word na alon? Tingnan mo nga sa dictionary kung ano ibig sabihin ng word na alon. Di ba? Sabi dito, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So may utos si Kristo. Kaya nga kung itutuloy mo ang Episodos 8:10, nag-uutos niya si Kristo ng mabuting gawa na lalakaran natin. So kung hindi pala importante ang mabuting gawa, ba't nag-utos si Kristo? Nonsense ba yun, brother? Hindi nagturo si Kristo ng nonsense. Kaya dito sa 24, sabi dito, ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananahan sa kanya. So ang nananahan sa Diyos, yung tumutupad. Kung tumutupad ka, brother, may gagawin ka. Hindi pwedeng wala. Di ba? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So, ibig sabihin, ang pananampalatayang itinuro ni Kristo hanggang sa mga apostol, yung pananampalatayang hindi hiwalay sa gawa, brother. Kaya nga itinuro ni Apostol Pablo, yung itinuro ni Kristo. Nasabi ni Apostol Pablo, gawa ng pananampalataya. Ibig sabihin, hindi hiwalay ang mabuting gawa sa pananampalataya. Nagkakasundo nga sila ni James at si Pablo. Ang problema doon kay John Calvin, iniligaw ang mga tao sa Episodos 8. Nakabasa lang siya doon ng hindi. Puntahan natin yung Episodos 8. Episodos 8. Nakabasa lang siya dito ng sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama naman yun Naging mali lang kay binagyan ng alon ni John Calvin. Ngayon, pag
sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Dito naligaw si John Calvin sa verse 9. Nasabi dito, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang gawa dyan na tinutukoy, brother, hindi yung gawa ni Cristo, na inuutos ni Kristo. Ang gawa dyan na tinutukoy ni Apostol Pablo, yung ginagawa ng mga Israelita, yung kautusan ni Moises, gawa ng kautusan ni Moises. Kasi gumagawa ang mga Israelita nung panahon ng mga Israelita, gumagawa sila kahit hindi sila sumasampalataya para hindi sila mamatay. Kasi ang kautusan ni Moises, pag ginawa mo, mabubuhay ka. Kasi pag sinuway mo ang kautusan ni Moises, pamamatay ka eh. Binabato hanggang mamatay eh, di ba? Kaya ang mga Israelita gumagawa kahit hindi sila sumasampalataya. Basta makagawa na sila ng gawa ng kautusan ni Moises. Ngayon, hindi yung gawa na inutos ni Kristo. May gawa na inutos ni Kristo, brother, na hindi mo pwedeng hindi gawin. Ano yung gawa na inutos ni Kristo? Yun na nga, yung mabuting gawa. Pagpunta mo sa verse, mauunawaan mo na hindi pwedeng fit alone lang. Kasi nga, inuutosan nga ni Kristo ang kanyang mga naniniwala sa kanya na gumawa ng mabuting gawa. May lalakaran, journey, brother, ang pagiging Kristiyano, may journey. Hindi one time, yung tinuturo ni John Calvin na manampalataya ka lang kay Kristo, sabihin mo lang sa iyong bibig na sumasampalataya kay Kristo, boom, langit ka na. Yan ang konsepto ng pitalon eh. Yung sa uso lang, intellectual belief, di ba, internal conviction lang, yan ang konsepto ng pitalon. Pinaniwalaan ko yan dati bago pa lang akong Kristiyano. Dahil ang sarap nga naman pakinggan eh. Wala ka nang gagawin, langit ka na, pero nang basahin ko ang Biblia, hindi pala ganun ang turo ni Kristo. Ang turo ni Kristo, ang pananampalataya, kaakibat ng mabuting gawa, at yung mabuting gawa, at yung pananampalataya na kalakip ng mabuting gawa, yun ang buhay na pananampalataya. Yun ang tinuturo ni Kristo, ni Pablo doon sa Efesios 8. Yung pananampalataya dyan, brother, hindi patay na pananampalataya. Buhay na pananampalataya ang tinuturo ni Apostol Pablo at kinumpirma ngayon ni James. Sabi nga ni James, pag pinagkamalian ng pananampalataya sa Efesios 8, patay na pananampalataya yan. Pag hindi mo linakipan ng gawa, magiging patay. Kagaya lang, sabi ni James, kaya nga pinaliwanag yan ni James nga, hindi pwedeng fit alone, sabi dun sa verse 24. Hindi pwedeng fit alone kasi magiging kagaya ka lang ng pananampalataya ng mga demonyo. Mapaparusahan ka lang pagdating ng panahon. Kung hanggang pananampalataya ka lang. Dahil bakit? Kasi pag hindi ka sumunod sa utos ni Kristo, ang kabaliktaran mo pagsuway, di ba? Ngayon, ang pananampalataya nito, tinuro ni Kristo ay may kautusan yun. Romans 3:27. May kautusan ng pananampalataya. Kaya kung pananampalataya may kautusan at ang pananampalataya ay utos, may gagawin ka, brother. Hindi pwedeng wala. O hindi pwedeng wala kang gagawin, ligtas ka na. Punta ka na sa langit. Hindi ka tatanggapin sa langit, brother, kung ang pananampalataya mo ay fit alone. Dahil ang fit alone na pananampalataya ni John Calvin, pinapaliwanag yan ni James na kagaya lang yan ang pananampalataya ng mga demonyo. So, sumasampalataya ang mga demonyo. So, nanginginig pa nga sila eh. Subalit, pagdating ng panahon, parurusahan ng mga fit alone. Dahil walang gawa eh, minus work. Pag minus work, sabi ni James, patay yun. Inutil yun, as in useless, as in wala talaga, walang kabuluhan. Yan ang konsepto ng Kaya, ang kaligtasan, kung uunawain natin, sa Efesios 8:10, pag-uunawaan na nga dyan eh, na hindi lang isang step, ang kumplito na kaligtasan hanggang sa pag-akyat sa langit. Ang konsepto doon sa Efesios 8, yung kaligtasan dyan na tinutukoy, the grace, kaligtasan pa lang yun, kung itataas mo doon ang konteksto, sa verse 1 hanggang 8, pagliligtas pa lang yung kasalanan. At yung kasalanan na pagliligtas, hindi pa yung sinabi ni Kristo nga, madadala ka na sa langit pag hindi ka maggumawa ng mabuti. Minus work, you are nothing, sabi ni James, patay yun. So bakit hinihiwalay ni John Calvin ang mabuting gawa? Siya ang antichrist. Kasi ang turo ni Kristo, hindi pinaghihiwalay ang mabuting gawa sa pananampalataya. Dahil ang tunay na kahulugan ng pananampalataya sa Biblia, pananampalataya na accompanied with works. Time na, bro. Diyan nagtatapos, mga kapatid, ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative. Brother Norman ng AOG, your time starts now. Bro Barbero, Okay. maalala mo ba yung aklat ng gawa? 1630. 1630, okay.
Gawa 16:30. Sabi mo kasi may gagawin pa. Ngayon, nagtanong doon yung jailer, ano ang aking gagawin upang ako ay maligtas? Okay. Sabi ba doon, ito ang tanong ko, ang sabi ba doon, gumawa ka ng mabuti o sumampalataya ka lamang? Wala dyan, sa talatang yan, wala, hindi tinuturo ang gawa mabuti. Nasa ibang talata, brother. Objection mo na. Anong objection sa affirmative? Ang tanong ko, kung doon sa Book of Acts, verse 16, verse 30, nung tinanong yung jailer na kung ano ang aking gagawin upang ako ay maligtas. Ang requirements ba doon na sinasabi, sumampalataya o gumawa ng mabuti? Okay, sumampalataya or gumawa ang pagpipilian. Bro, pipili ka ba? Sa talata, brother, sumampalataya. Subalit, sa Sumampalataya. ibang talata kung mababasa, ang utos ni Kristo, hindi lang yan ang talata ng Biblia. Ang Ebanghelyo malawak, brother, para maintindihan mo ang kabuuan ng pag-akyat sa langit. Hindi sa isang talata lang, dalawang talata. Sa talata na binabanggit mo, wala talaga diyang gawa. Hindi talaga binabanggit yun ang gawa. Next question. Doon sa ibang talata, binabanggit. Next question. Okay. So doon sa Book of Acts, uma-agree ka ba na ang hinihingi doon ng pananampalataya ay ang hinihingi doon ng requirements ay sumampalataya? May kalagip ba yung nagawa? Yes or no? Yes or May no? galakip ka gawa, brother. Dito, wala sinabi dyan na lamang. Hindi rin mo pwede sabihin na. Wait lang, objection mo na. Affirmative, ano yan? Ang tinatanong ko kasi sa kanya, sa John 16 verse 30, kung yun bang requirements na sinabi doon sa jailer, sumampalataya ba o may gawa ba? Okay, sumampalataya or may gawa. Bro Barbero, pipili ka ba? Pipili ako. Sumampalataya. Proceed. Paliwanag. Sumampalataya. Yan ang nakalagay sa talata eh. Wait lang. Magpapaliwanag pa. Sige Pero bro. hindi mo pwede lagyan ng lamang. Ang nakalagay, sumampalataya, pero walang lamang. Mag-iiba na kasi ang hulugan pag linagyan mo ng lamang. Kasi fit alone na talaga yun. Pero ang talata dyan, walang lamang. So, tinututulan mo yung pananampalataya. Ayaw mo ng Hindi ako lamang. tutulak sa pananampalataya nandyan eh. Ang tutulak ko, ano yun? Wait lang. Pananampalataya lamang. Okay, wait lang. Magtatanong pa. Proceed sa tanong. So, tinututulan mo na ang requirements doon pananampalataya lamang. Yes or no? Yes or no? Tutulak Tinututulan ko mo. na pananampalataya lamang. Tutulak ko na pananampalataya lamang. Dahil walang lamang dyan. Okay. Dahil sa tinututulan mo, yung pananampalataya lamang, Hmm. ano pa ang gagawin upang maligtas ayon doon sa gawa 16:30? Ano pa Wala ang na gagawin? sa gawa. Na binabanggit mo pa sa talata, wala na dyan siyang gawa. Nasa Episodos 8. Nasa Episodos Ang usapan lang po namin ay ang Wait lang bro. gawa 16. Oo. Tinatanong ko Wala. siya, Mm. kung bukod sa pananampalataya, ano pa ba ang hinihingi na requirements? Okay, Kasi so- ayaw niya naman tanggapin yung lamang. Okay, So, ibig sabihin may kasama. Okay. O, ano yung kasama? So Ano ganito, yung kasama? ang question dito, ano daw yung gagawin? Ngayon, hindi naman yan categorical, pwedeng explain ni Brother Barbero. So proceed daw bro, ano daw yung dapat gawin? Ang dapat gawin, may gagawin doon sa Episodos verse 10. Hindi, wala diyang gagawin sa binigay ng talata, wala diyang gawa. Bro, Pero- ganito, wait lang ha. Na-object na kasi to Brother Norman, tapos isang objection lang sa isang tanong at sa ating rules ha. So, ang tanong dito, ano daw yung gagawin? So, ito yung explanation ni Barbero. Kahit tama yan or mali, proceed pa din to ha. Bro Barbero, proceed bro, ano daw yung gagawin? Sa binigay niyang talata, ang nakalagay, manampalataya, pero walang lamang. Nung pinapili niya ako ng categorical, yung linagyan na ng lamang, against na ako dun. Dahil walang lamang eh. Okay, next Pero question na. kung binabang, Next question bro. Okay. So, talagang sa gawa 16:30,
may kasama ba yung pananampalataya o wala? Ano? May kasamang pananampalataya. Pananampalataya ka nakalagay. Pag-iayos ng tanong, Lang. Pananampalataya lang nakalagay, sabi mo. Oh. wala nang lang dyan. Wala daw lang. Walang lang. Walang Sabi mo alon. na, i-replay pa natin. Oh, wait lang bro. Ano, Sumasagot nalilito pa, ka na sumasagot mo, pa. brother. Sumasagot pa. Sige, proceed lang. Okay. Okay. So, yung lang, ano ba sa English yung lang? Yung lang, alon ngayon. Alon. Yun nga yung turo ng John Calvin na fit alon. So bakit ang turo ni John Calvin na fit alon wala sa Biblia? Wala kahit isa. Hindi mo yan mapapatunayan, brother. Kahit bro. bukatin mo pa ang Biblia. Okay. Walang fit alon sa Biblia na turo si Kristo hanggang sa mga apostol. Okay, next question. Brad Barbero, Okay. yung isda, saan ba nahuli? Sa bibig o sa buntot? Hindi mo pa ako nahuli, brother. Kasi pinipilit mo yung alon. Wala dyan alon. Pananampalataya sabi, pero walang alon. Kasi bakit, brother? Dahil hindi nagtatapos sa pananampalataya lamang. Ang turo ni Kristo hanggang sa mga apostol, hindi nagtatapos hanggang sa pananampalataya lamang. Dahil ang turo ni Kristo, pagkatapos mo maligtas sa kasalanan, pagkatapos mo mahugasan, inilalagay ka na sa mabuting gawa. Magkasama yung brother, yung pananampalataya at mabuting gawa. Huwag Next mong question na, next paghiwalayin. question. Pinag-iwalay. Next question na, next question. Hindi naman umuulan, pero nadulas ka eh. Next question Wala, na. hindi Next wala question ako na. madudulas pag Bro, Norman, magtanong ka lang, bro. Magtatanong ako. Okay, sige, tanong mo. Okay. So, total ka talaga na kailangan may gawa talaga ang pananampalataya upang maligtas. So, Mayroon, idol mo si brother. Abraham. Sabi ng Biblia, mayroon, Hindi pa brother. ako tapos. Hindi pa daw. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Sige. So, si Abraham ba naligtas dahil sa kanyang pananampalataya na may gawa? Yes or no? Si Abraham, gumawa yun, kaya naligtas yun. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang ating second stage ng debate. So, shoutout kay Pastor Elmer, Brother Gio, wala pa si Calvin, may faith aluna, sabi niya. Pagtuo, luwas na, Barbero, peking Kristiyano. Sa James, di mo alam kung sino ang obedience ni James, mga Jews na ligtas na, kaya sinabi niya. Shoutout din kay Gio, Ebanghelyo, malawak daw, another gospel, course ka talaga. Shoutout din mga kapatid kay Orly Donaire, ipit na naman. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Jedi, hindi tayo naligtas ng gawa, ngunit walang tunay na kaligtasan na walang bunga at ito ang tamang doktrina. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion at bibigyan ko ng 5 minutes sa last statement nito sa ating negatibo sa ating paksa na anti-Kristo ang mga anti-faith alone. Brother Barberong Kristiyano, your time starts now. Okay. Una, mali ang babalik ako sa paksa. Kasi ang paksa, ang sabi niya, yung mga anti-Kristo, yung mga anti-faith alone. Subalit, ang kanyang statement na yun ay wala sa Biblia. Dahil ang kahulugan, ang definition ng anti-Kristo ay binabanggit lang sa Biblia ng 4 na talata. So yung 4 na talata na yan, palpak yung kanyang conclusion. Kahit basahin mo, brother, sa 1 John 2:18, 1 John 2:22, 1 John 4:3, 2 John 1:7, yan ang binabanggit na anti-Kristo. Nandiyan ang definition ng anti-Kristo, brother. Hindi mo yan alam eh. Kasi ang definition mo, ang anti-Kristo yung anti-faith alone. Ano yun? Hindi naman nagturo si Kristo ng faith alone at saka mga apostol. Kaya nga hindi mo sa akin mabasa sa Biblia na may faith alone eh. Kasi wala talaga yun, brother. Kahit buklatin mo ang Biblia, balik rin mo ang Biblia, wala ang faith alone na itinuro si Kristo hanggang sa mga apostol. Doon ka nga palpak sa definition mo eh. Ngayon, napunta tayo sa faith alone. Gusto mong ipagdiin na ng faith alone, makakakyat ka na sa langit. Hindi, brother. Hindi dyan nagtatapos ang pag-akyat sa langit na turo. Ang faith, isang sangkap lang, isang step lang yan. Ang faith, gagamitin mo lang yan na pananampalataya kay Kristo na siya ay Kristo ay namatay dahil sa iyong mga kasalanan.
yung kanyang dugo. Pero hindi ibig sabihin na naligtas ka na sa kasalanan ay automatic langit ka na, hindi. Dahil may pinapagawa pa si Kristo. Dahil ang kahulugan ng fit sa Biblia, hindi yung kahulugan ni John Calvin na fit alone. Ang kahulugan ng ang larawan ng pananampalataya sa Biblia, hindi naghihiwalay ang pananampalataya at gawa. Kasi pag hiniwalay mo yun, yung gawa, wala yun walang silbi yun. Hindi mo na intindihan ang sinasabi ni James Kaya aalis na ako dun kay James kasi sarado ang utak mo dyan. Ngayon, kaya ko sinabi na hindi pwedeng paghiwalayin ang mabuting gawa at saka faith para makakit ka sa langit. Dahil ang utos ni Kristo, gagawa ka eh. Gagawa ka, brother. Dahil ang kahulugan ng pananampalataya ay kasama na parang magano yan eh, parang ang tawag dito, na hindi mo pinaghiwalay para mag-asawa. Na kasado na. Pag pinaghiwalay mo yan, walang magiging mag-asawa pag ganun. Di ba? Hindi yan pinaghiwalayin ang faith at saka mabuting gawa. Pag hiniwalay mo yan, klarado naman ang sabi ni James na magiging kagaya lang ng mga demonyo ang pananampalataya mo. Kasi ang mga demonyo, fit alone yun eh. Fit lang eh. But, anong kulang sa fit alone, brother? Bakit hindi yan makakakit sa langit? Yung mga naniniwala dyan. Ang kulang doon, obedience, brother. Pagsunod, paggawa. Yun, kung hindi ka gumawa, brother, wala yun. Hindi ka makakakit sa langit, brother. Kasi ang makakakit sa langit, brother, yung pananampalataya na gumagawa dahil ang magkakamit ng eternal life, yung mga nagsisitupad sa kalooban ng Diyos, brother. Hindi yung kamaliktaran. Kasi kamaliktaran ng nagsisitupad o gumagawa, hindi gumagawa eh. Yun ang kamaliktaran eh. Fit alone eh. Yun ang kamaliktaran ng utos ni Kristo na paggawa. Kamaliktaran yun ni John Calvin. Hindi na kailangan ang mabuting gawa. Kung hindi na kailangan ang mabuting gawa, ba't nagturo si Kristo ng sins? Ano yun? Nagturo ba ang Kristo ng nonsense at mga apostol? E wala na palang kwenta yun. Lumamit ka naman ng utak, brother. Ngayon, yung sinabi ko na ang magtatamo ng eternal life, brother, yung mga sumusunod, tumutupad sa kautusan ng Ama. Dahil kapag hindi ka tumupad, ang mangyayari sa'yo, sabi ng Kawikaan, doon sa Peter, dito sa Peter, basahin ko. Dito at saka sa James, Hebrews 6:4-6, ang mangyayari sa'yo, brother, kahit na hugasan ka na ni Kristo, babalik ka lang sa kasalanan eh, kapag hindi ka sumunod kay Kristo eh. Kapag hindi ka gumawa, kabaliktaran ang magagawa mo. Pag hindi ka gumawa sa utos ni Kristo, kabaliktaran ang magagawa mo. At ang mangyayari sa'yo, mapupunta ka sa Hebrews 6:4-6. At saka, dito sa sinasabi dito na binabanggit na, nagbalik na muli sa suka. Naglubalog na muli ang mga nahugasan. Doon sa Peter, 2 Peter, chapter 2, verse 22, brother, basahin mo yan. May mga nahugasan dyan. Subalit bumalik. Bakit bumalik sila sa gusali ng dumi? Dahil nga ayaw nga nila ng gawa. Time na. At dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na anti-Kristo daw yung mga anti-faith alone. Brother Norman, your time starts now. 5 minutes. Sa muli, magandang gabi sa inyong lahat, ng mga nanonood, sa mga kausap ko dyan, shout out sa inyong lahat. Ganun din sa mga anti-usas. Sana naman mabuksan niyo mga isipan. So, napatunayan ko talaga na mga antikristo talaga itong mga anti-faith alone. No? Mga mapagparatang. Puro pamamaratang. Anong sabi niya sa akin? Gamitin ko daw ang utak ko. Hindi gamit na gamit. Siya nga, huling-huli sa kanyang labi mismo. Nung tinanong ko siya ng Acts 16:30. Sabi niya, pananampalataya lang. Kahit i-replay niyo. Huling-huli talaga sa nguso. Pananampalataya lang. So, at least siya, na ang hinihingi na requirements doon, pananampalataya lang talaga. Nahuli siya, nahuli. Ngayon, sabi niya, sumunod daw sa kalooban. Ang kalooban ng Diyos, na sumampalataya tayo. Kung babasahin natin ang Juan 1:13, sumampalataya tayo kay Kristo sapagkat yung kalooban ng Ama.
Gusto niya tayong maging mga anak. Maging anak tayo ng Diyos. Kaya Juan 1:12, sumampalataya tayo. Ang sino man sa kanya inananalig at sumasampalataya ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa 13, yun ang kalooban ng Ama. So dapat malaman ng mga anti-faith na kalooban ng Ama na sumampalataya tayo kay Kristo. At saka ito pa yung pinagmamalaki ng kautosan daw ni Kristo. Ito nga 1 John 3, malabo na rin ang mata ko. Itong ginamit yung versikulo kanina. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo. Gamit yung versikulo yan. Di ba? Manampalataya. Hindi sinabi na sumunod sa kautosan. Wala. At dahil may pananampalataya ka, sabi diyan, umibig ka. Ay, pwede bang umibig ang walang pananampalataya? Di ba? O, tingnan mo yung nangyari dyan sa inyo sa Cavite. May pananampalataya ba yun? Yung rider, tinira. O, di ba? Huli talaga na itong mga anti-faith alone, malungkot man sabihin, pero nakakalitin ko ng utak. Kasi yung ginagawa nyo, puro lang talaga pamamaratang. Kailan lang ba kami nag-utos na hindi kami gumawa ng mabuti? Kailan ba kami nagturo? Kaya sinasabi ng Ephesians 2, sumampalataya, naligtas kayo dahil sa biyaya. Dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, sabi doon, kayo ang masterpiece ng Diyos na inilaan niya ang mga mabuting gawa na inyong lalakaran. O ibig sabihin, kailangan mo munang maligtas. Pagkaligtas ka na, saka ka lumakad sa mga mabuting gawa. O ngayon, paborito niyo talaga yung James 2:14. Sabi niya, pinaglalaban ko daw si Pablo. Siya nagpapaaway kay Pablo at kay James. Kasi buksan mo yung Romans 3:28. Anong sabi diyan? A man is justified by faith apart from the works of the law. Malinaw. Di ba? Ang tao na justified by faith apart. Malayo, hindi dahil sa pagtupad sa kautosan. Di ba? Kasi yung kautosan na yan, basura yan. Basura yan, sabi ni Pablo. Pahamak yan, sabi pa rin ni Pablo. Kung wala ang kautosan, walang kaparusahan, kaya pahamak yung kautosan na yan. Ang binibigay ng Diyos na requirements para sa ating kaligtasan ay pananampalataya. Kaya ayaw niya ng lamang, ang gusto niya lang. Tinanong ko siya kung ano sa English yung lang, alone. Huli talaga. Di ba? Agree siya na talagang ang kaligtasan ay makakamit sa pananampalataya lamang. Kaya nung tinanong ko siya kung saan siya kakampi, doon sa naghanap ng mabuting gawa o doon sa walang nagawa, wala siyang mapagpipilian. Kasi after ng debating ito, doon niya mapag-isip-isip kung kanino siya kakampi. Doon sa naghanap ng mabuting gawa o doon sa nanampalataya lamang. Wala namang problema sa akin yan. Sunod namin na pagharap, faith alone na rin siya, di ba? Napakagandang balita niyan. Di ba? Napakagandang balita na kita mo si Eric Villanueva, dati anti-usas yan. Okay. So, hindi malayo itong aking katunggali ngayon. Di ba? Okay, so mga kapatid, dyan nagtatapos ang debate natin. So siguro last statement, pasasalamat na lang at wala na yung debate, wag nyo nang pag-usapan. Unahin natin si Brother Norman. Bro, pasalamat bro sa lahat ng nagpuyat. Okay, salamat sa lahat ng mga naka-tune in pa rin dyan ngayon, sa mga nasa comment section, sa mga nanonood at sa mga makakapanood, lalong-lalo na sa iyo, Brother Russia. Salamat din sa iyo. Sa kay Iyak-Yak, ayawan ko lang kay Iyak-Yak kung kamusta na siya. Kailan pa matutuloy ang ano na yan, laging nakapostpone na yan. Sana naman, kasunod, huwag na siyang umatras. Sige nga niya doon, umatras daw ako. Ngayon, papasalamat ako dito sa aking katunggali dahil maayos siyang kausap. Hindi siya kagaya ng iba na mga karapat magsalita. Ito at least, naghahanap talaga ito ng katotohanan. Ito talaga, at siya na rin mismo nagsabi na yung lang, sa English alone,
siya na rin nagsabi. So wala namang masama doon. Napakagandang balita nga kung siya ay maligtas eh. Makamit niya ng tunay na kaligtasan, walang problema. So salamat sa lahat. Salamat sa iyo bro dahil umamin ka na yung lang, alone talaga yon. Sana malapit ka lang naman, Cavite ka lang naman. Makapagkape-kape tayo dyan. Okay. Eh, malay mo, maligaw ako dyan. Sa iyo bro Russia, malayo ka kasi. So salamat Thank you, sa lahat thank you, ng mga thank you, nanonood. Salamat sa mga nanonood. Thank you. At si Barberong, ano din, Cristiano, pasalamat lang bro. Okay, salamat sa mga nood. So, brother, hindi po ako taga Cavite. Samar po ako, Northern Samar. Yung apelyido ko lang yung Cabitinho. Pero hindi po ako taga Cavite. So, salamat sa mga nanood at sa ating moderator. At nagpapasalamat ako na naka-experience ako ng ganitong usapan, friendly debate. So, maayos na ko pala kausap itong ating katunggali. So, yun ang gusto ko, yung mga walang personalan. Sa paksa lang nag-uusap. So, sana hindi ito ang ating huling pag-uusap. Okay. Dahil nakakabitin yung oras eh. Gusto ko pang magpaliwanag, walang oras. Pasensya na, dahil ako'y baguhan, hindi ko pa talaga kabisado yung role eh. Kaya, minsan ay sinasaway ako ng ating moderator dahil ako'y minsan ay wala sa mga role. So, salamat sa mga nanood. Sana, brother, ulitin ko, hindi pa ito ang muling pag-uusap natin dahil mag-inuwa ka naman kausap. Okay, thank So, you. magandang gabi sa ating lahat. Okay, thank you Rasha TV. Gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. At syempre, dyan sa ating 100 plus na live comments dyan, kay Pastor na mga nanonood at thank you sa inyong mga kapatid. At doon sa mga naghahamon sa dalawang ito sisikapin ng dalawang ito na basahin yung mga comment dyan kung merong hamon at pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. At syempre mga kapatid, merong mga content ang dalawang ito. So pwede nyo isilang i-follow kay Brother Norman, Brother Barberong, Cristiano. Meron silang mga content mga kapatid sa kanilang mga Facebook. At syempre sa akin din, you can follow me Russia Vista dahil dito ako laging nagla-live. So mga kapatid, please subscribe nyo ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay ma-upload din doon para balik-balikan nyo mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.